guys, pag-usapan natin yung kung paano gamitin ang single pole double throw na switch kung wala tayong pampalit or wala tayong start pause button at saka stop pause button. So guys, so una, ito yung tingnan na natin yung power circuit. Gagamitin natin ito yung single pole double throw na switch natin sa Y delta connection ng motor. So ito yung power circuit ng Y delta natin. So meron tayong circuit breaker, main contactor KM3, delta contactor KM2, Y contactor KM1. Ito yung natin, overload relay natin sa power circuit natin. Saka ito yung 6 lead outs Y delta motor 3 phase natin. Ito naman yung natin, yung control circuit diagram natin. Meron tayong circuit breaker, miniature circuit breaker, auxiliary na overload relay natin 96, 95 or 95, 96, and then emergency stop button. Ito yung natin, yung single pole double throw na switch natin. So i-try natin na paganahin yung circuit natin, yung motor. So una, i-on muna natin yung circuit breaker, and then circuit breaker sa power circuit, and then circuit breaker sa motor circuit natin. So makita natin, naka-energize na yung circuit natin, which is ibig sabihin nakailaw na yung natin, yung red pilot lamps, ibig sabihin naka-standby na yung circuit natin. Pwede natin paganahin. So una, so ito yung switch na single pole double throw natin. So ma-energize itong main contactor KM3 at saka Y contactor. So mauna yan, yung dalawa. Start natin. Kung makita niyo na patay yung red pilot lamp, since auxiliary to sa yung auxiliary na 11-12 normally close kanina, nag-normally open dahil auxiliary ito sa main contactor natin. Normally close, naging open na siya ngayon. And then yung natin dito, yung switch natin na single pole double throw, papunta siya dito sa Y contactor natin. Meron tayong interlocking lang ito sa normally close ng delta contactor natin. Interlocking yan. Tapos dito, meron tayong interlocking dito. So, start yung magnetic contactor natin. And then, ito din, since na-energize yung Y contactor, mag-energize din ito. Natin, yung green pilot na ibig sabihin, nag-running na yung natin, yung motor natin. So, dito magagamit natin yung itong switch na to, single pole double throw, kapag wala tayong time relay na ginagamit. So tayo yung magtatansya na tapos na yung desired torque or speed ng Y. So tayo yung magtatansya na ililipat na natin siya into delta connection. So ito, makikita din pala natin dito, ito yung connection niya sa Y connection. Pinaka-close na yung KM1, then magnetic contactor, main magnetic contactor. So yan. So tingnan natin kung ililipat na natin ito siya sa delta connection. So ito yung mag-energize, makapatay ito. Yung main contactor natin magtatakbo pa rin, ay naka-energize pa rin. Excuse me guys. And then pagkatapos magtatakbo na tong motor natin into delta connection. So subukan natin. So for example, assumption natin na tapos na yung takbo, yung nag-ikot na yung motor natin into Y connection. So magiging delta to siya. So tayo maglilipat into delta connection. Boom. So nag-delta connection yung natin, yung motor. So nag-open yung Y, nag-close yung delta contactor natin. So makita niyo yan. Tapos yung dito sa control circuit, na-energize yung natin dito, auxiliary sa KM2. Ibig sabihin, I1 ito pala. So nag-energize itong delta contactor natin. Yung KM3 or main contactor, nakatakbo pa rin. Na-energize pa rin siya. So yung green pilot lang, nakailaw pa rin. So ibig sabihin, gumagana yung circuit natin. So ibalik natin sa neutral, patay siya. So nag-stop yung motor natin.
So, i-on natin ulit into Y. Umiikot yung motor natin sa connection na Y. At desired point, umabot na siya sa ano niya, max niya. Ikot. So, ilipat natin siya into delta connection. Boom. Naging delta na yung connection natin. So, yan yung purpose ng double throw. I mean, pwede natin gamitin pala yung single phase double throw na switch kapag wala tayong spare ng wala tayong spare sa push button start natin or wala tayong time relay na pwede magamit. So, pwede natin gamitin pansamantala itong single phase double throw na switch. So, subukan natin na i-trip yung motor. Mal-trip siya. Na-energize yung preload relay natin. So, 97.98 nag-close yung nag-open yung 95.96. So, reset lang natin siya. Boom. Pero kailangan natin emergency stop lang yun. Kapag ganun mangyari, kanina, so, kapag i-reset natin yan, tatakbo diretso yung motor natin. Kaya kailangan natin i-emergency stop muna or i-trip yung motor, emergency stop. So, para pag-reset natin, hindi yan tatakbo agad yung motor. Then, yung natin switch dapat ibalik natin sa neutral. Yan. So, start natin ulit. Boom. Uy, nag-delta. Dapat mag-Y ka muna. Y. Yung delta function. So, yun guys. Sana may natutunan kayo sa video na to. Salamat.